Di na ipinakita ang second floor dahil pumunta na si Gu Xuanchen rito sa third floor. Naisip na lang ni Gu Xuanchen na ang second floor raw ay pareho lang rito at sabi pa niya na titingnan raw niya na kung gaano ka-special ang third floor na tinatawag nila na genius level. Habang naglakad-lakad siya doon nagsalita naman ang babae sa kanyang taas na sa isip raw niya na ang mga kabilang raw sa mga kompanyon at ang una raw na nakapunta sa level na ito ay si Lin Chenlian. Kaya tiningnan na ito ni Gu Xuanchen kung sino ito. Si Jin Yun-er na nasa Dharma Realm na at isang new student ng Zilua Academy. Napasabi si Gu Xuanchen sa kanyang pag-iisip na sa kanyang paghasga raw sa edad ni Jin Yun-er ay magkaedad lang raw sila ni Zixu at si Jin Yun-er raw ay bilang freshman ay ang lakas nito ay medyo maganda na raw. Nagsalita si Jin Yun-er na narinig raw niya na ang ating bida ang pumatay sa kay Han Ling-er. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na kung ano raw ngayon at kung ipaghihiganti ba raw ito ni Jin Yun-er. Tumugon naman siya rito na paano raw niya ipaghihiganti si Han Ling-er ay ito ang kanyang karibal at gayon paman hindi niya raw alam kung malakas ba talaga si Gu Xuanchen o isa lang itong freak ang lakas nito. At kung may kakayahan ba raw talaga ang ating bida. Kaya siya na raw ang titingin rito sabay din itong umatake. At patungo na nga ang kanyang atake sa kay Gu Xuanchen. Kaya naghanda na ang ating bida na alamin ang lakas ng atake nito. At di niya na ito inilegan dahil pumulupot na ang atake ni Jin Yun-er sa kanyang kamay. Di naman kumilos ang ating bida dahil pinagmasdan lang niya ang atake nito. Napasabi na lang siya na nagtagumpay raw siya na malaman na wala raw kakayahan si Gu Xuanchen at parang gumawa lang raw ito ng isang trick para mapatay si Han Ling-er at paano raw na naglakas loob ang ating bida na pumunta rito nang wala ang kanyang pahintulot. At ngayon na araw raw ay tuturuan niya ng leksyon ito at wawasakin niya ang kamay ni Gu Xuanchen. Ngunit ang atake niya ay winasak lang ng ating bida nang walang kahirap-hirap sa kanyang harapan. Kaya pinagpawisan na lang si Jin Yun-er at napasabi na lang ito sa kanyang pag-iisip na kung paano ba raw ito nangyari. Dahil sa pagkawasak ng kanyang atake ay nawala na ito sa kanyang balansi at napasigaw na lang. At palaglag na ito sa baba. Napaisip na lang siya na hindi raw ito maganda sa kanya. Habang ito'y nahuhulog na patikip na lang siya ng kanyang agimat. At pasiga na sinabihan ni Jin Yun-er si Gu Xuanchen na umalis raw ito. Nahimasmasa naman siya sa nangyayari sa kanya. Ngunit huli na siya dahil ito'y nahulog na sa sahig at napasigaw na lang sa sakit. Sabay din napaiyak niyang nasabi na kung bakit hindi raw siya sinalo ni Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ng ating bida na dahil raw sinabihan siya ni Jin Yun-er na umalis kaya hindi raw niya ito sinalo. Sa kanyang narinig nenas na lang siya rito at napasabi na lang sa kanyang pag-iisip na ang tao ba raw na ito ay gusto nito na siya ay mamatay rito. Sinabihan naman ni Gu Xuanchen si Jin Yun-er na kung wala raw itong magawa ay wag siya nitong abalahin pa hindi naman rito nagsalita si Jin Yun-er. Kasabay din na lumapit na ang ating bida sa mga libro doon para ito'y tingnan. Habang tinitingnan ni Gu Xuanchen ang libro, kinutya naman siya ni Jin Yun-er na hindi raw alam ng ating bida na ang genius skill raw ay ang spiritual at dagdag pa niya na hindi raw kumikilala ang mga libro doon ng isang aso at pusa lamang. Ngunit nagulat na lang siya sa kanyang nasasaksihan at napaisip na lang siya na kung paano raw ito nangyari. Dahil pinalutang na ni Gu Xuanchen ang maraming libro, at ang lahat ng libro ay kinikilala si Gu Xuanchen na master at nasasaksihan ito ni Jin Yun-er. Gulat na lang niya na nasabi na ang spirit raw ng lahat ng libro rito ay kinikilala raw ang ating bida na master nito. Habang tinitingnan ni Gu Xuanchen ang mga libro, napasabi na lang siya na kung tinutulungan ba raw siya ng Heavenly Secret Map of the Stars na pumili ng skill book. Kaya walang ano-ano kinuha na ng ating bida ang skill book sa kanyang harapan. At ginamit niya na nga ang kanyang napili na skill book. At napunta ang ating bida sa lugar ng skill book na kung saan ito ay mayroong pulang buwan. Napatanong na lang si Gu Xuanchen rito na kung isang skill ba raw ito. Bigla naman may nagparamdam sa lugar na ito kaya tiningnan na ito ng ating bida. Dahil sa kanyang nasasaksihan napasabi na lang siya sa kanyang pag-iisip na kung ang mundo ba raw na ito ay ang art o teknik at kung ang higanti raw na nasa harapan niya ay ang pagsusulit ng teknik na binigay sa kanya. Biglang umatake naman ang higanti kaya napailag na si Gu Xuanchen rito at napasabi na lang siya na ang higanti raw na nasa harapan niya ay mukhang malakas ito. Nagkabitak-bitik naman ang sahig na tinamaan ng suntok ng higanti. Dahil sa ito'y nakatalikod na kaya dali-daling inatake na ito ng ating bida.
Sa kanyang atake napansin naman ito ng higanti. Kaya nagulat na lang siya sa kanyang nasasaksihan dahil ang higanti raw ay mabilis itong nakakaiwas. At mabilis lang na naiwasan ng higanti ang atake ni Gu Xuanchen. Napasabi na lang ang ating bida sa kanyang pag-iisip na nababasa raw ng higanti ang kanyang galaw. At may napansin naman siya kaya naisip na lang ni Gu Xuanchen na ang mga talam raw ng mga puno at grass doon ay mayroong anino ngunit ang kanyang nakikita raw na bagay ay wala itong anino. Naalerto naman ang higanti kaya mabilis niyang hinanap ang ating bida. Habang si Gu Xuanchen ay nagtago na at napaisip ito na nakaka-interesado raw ang higanti na ito dahil nababasa nito ang kanyang galaw. Kaya susubukan raw niya ito kasabay din itong umatake sa higanti. At ang atake ng ating bida ay lumagpas lang ito sa higanti. At patungo na ang atake niya sa pulang buwan. Nagkabitak-bitik naman ang buwan doon dahil ito ang tinamaan ng atake ni Gu Xuanchen. Napansin naman ito ng higanti kaya napalingon na ito sa pulang buwan. Habang si Gu Xuanchen naman ay napangiti na lang sa kanyang ginawa. At napasabi na lang na tama raw ang kanyang hinala. Sabi pa niya na wala raw anino ang higanti dahil ito'y gawa mismo sa anino at ang mga anino raw ng bawat talam ng grass at puno ay ito ay ang mga mata ng higanti. At kung gusto mo raw itong mawasak ng buo ay ang pagwasak lang raw ng buwan lamang ang solusyon. Ang crazy shadow technique ba raw ay kung isa itong technique. Patungo na nga ang mga bagay na nag-aapoy sa katawan ng ating bida. At napaisip na lang si Gu Xuanchen na ang puwersa raw na ito ay nararamdaman niya ito na dumadaloy sa kanyang katawan. Gayunpaman ang puwersa raw na ito ay inisip niya na ito ay nakakadistract sa kanya ngunit ang puwersa na ito ay tumira at dumadaloy ito sa kanyang katawan ng maayos. At biglang nagliyab ng enerhiya ang dalawang mata ng ating bida. Matapos ang kanyang kinakaharap ay na-master na nga ni Gu Xuanchen ang crazy shadow technique. At ngayon raw ay susubukan niya raw ang lakas ng teknik na ito. Kasabay din nagpakawala si Gu Xuanchen ng malakas na bug zone ng enerhiya. At ang nararamdaman raw niya ngayon ay medyo raw maganda. Ang pagsabog ng enerhiya doon na kagagawa ng ating bida ay nakita naman nila ito mula sa labas at nasabi na lang nila na kung ano ba raw ang nangyayari. Pati na rin sila kaya napatanong na lang at kung bakit raw lumilindol rito. At nasasaksihan rin ito ni Jin Yun-er. Kaya napatanong na lang siya na kung sino ba raw si Gu Xuanchen. At kitang-kita naman ito sa Heaven Sacrifice Sect ang pagsabog doon at nasabi na lang ng nilalang na ang pagsabog raw ay galing ito sa Zilua Academy. Sabi pa niya na parang mas nakaka-interesado pa raw ang seleksyon na magaganap ngayong taon kaysa nakalipas na seleksyon. Makalipas ang 6 na araw nagtipon-tipon na nga sila. Nasabi na lang ng mga disipolo na si Ding Qingfeng raw ay sa nakalipas na taon ng seleksyon ay bago pa ito magsimula ay narito na ito ngunit ngayon si Ding Qingfeng raw ay wala ito rito nagsalita rin ang isa na narinig raw niya na si Ding Qingfeng ay busy dahil inaasikaso nito ang pinsala na naglikha ng black hole sa Skill Tower dahil sa pagsabog doon na nangyari. Sila naman ay nagmamadali na tumakbo habang si Zixu ay nagsalita na magdahan-dahan raw si Lin Chenlian sinagot naman ito ni Lin Chenlian na kapag hindi raw sila magmamadali ay hindi nila maabutan si Gu Xuanchen. Nagsalita si Master Xiao Chen na ngayon na araw ay sila ay pupunta sa Imperial City para makisali sa seleksyon ng Heavenly Sacrifice Sect in order raw ng preliminary exam ay tutukuyin raw ang lakas ng mga kalahok at ang kalahok raw ng bawat academy ay kailangan maghiwa-hiwalay sa Imperial City. Si Wu Yongbo isang old student ng Zilua Academy nagsabi si Master Xiao Chen na matapos raw na makapunta sila sa Imperial City si Wu Yongbo raw ang pansamantalang leader nila at puprotekta raw sa kanila at sila raw na mga din ay dadating sila doon bago pa ang final selection. Sinang-ayunan naman ito ng lahat at wag raw mag-alala sa kanila si Master Xiao Chen. Nasabi na lang rito ni Gu Xuanchen na ang Heavenly Sacrifice Sect raw ay maraming batas. At oras na raw para sila ay pumunta na doon kaya dali-dali na silang kumilos. Habang naglalakbay na ang ating bida papuntang Imperial City, ay tinawag naman ito ni Lin Chenlian at mag-ingat raw ang ating bida kaya napalingon naman rito si Gu Xuanchen. At napangiti na lang ito matapos makita si Lin Chenlian at Zixu. Kasabay din itong kumaway sa kanila. Masaya naman sila Shushu at Lin Chenlian na tumugon sa ating bida. Biglang may naalala si Lin Chenlian na kung nakita ba raw ni Zixu ang young miss dahil ito raw ang study partner ni Gu Xuanchen sinagot naman ito ni Zixu na hindi pa raw niya nakita ngayong araw ang young miss.
At ang young miss pala ay nagtatago lang sa isang puno at nagmamasid lang sa pag-alis ng ating bida. Malungkot naman na nasabi ng young miss sa kanyang pag-iisip na tiyak raw na sa lakas ni Gu Xuanchen ay madali lang ito makakapasok sa Heavenly Sacrifice Sect. At parang oras na raw para magpaalam na siya sa ating bida. At napasambit na lang siya sa pangalan ng ating bida at nagsalita na best wishes. Nandoon na nga ang mga kalahok sa mga kabundukan. Habang si Jin Yun-er naman ay naglalakbay roon at naisip na lang niya na malinaw raw niya na nakikita at sinusundan si Gu Xuanchen ngunit hindi niya ito nakita sa pagkawalan nito. Sabi pa niya nakitang-kita raw niya ang ating bida ngunit mabilis lang itong nawala sa kanyang mga mata. Bigla may nakasalubong si Jin Yun-er na taga-ibang academy at nagsalita ang lalaki na ang damit raw ni Jin Yun-er ay nakikilala niya ito at kung taga-Silwa Academy ba raw ito at kung naghahanap ba raw ito ng partner at magsama-sama na lang raw sila sa paglalakbay. Si Wang Feng ng Cheno Academy pala ang nagsalita at sinang-ayunan naman ng kanyang kasamahan ang mungkahi nito na sila ni Jin Yun-er ay magsama-sama. Napaisip na lang si Jin Yun-er rito na sasali raw siya sa magaganap na seleksyon ng Heaven Sacrifice Sect kaya mas mabuti raw sa kanya na umiwas na lang muna sa gulo. Ngunit dali-dali naman siyang inatake ni Wang Feng at wag raw mahiya sa kanila si Jin Yun-er. Nagsalita siya na wala raw siyang oras pa na makipagtalo rito kaya dahil hindi raw marunong tumingin ng kabutihang loob si Jin Yun-er at hindi niya na natapos ang kanyang sinabi dahil nawala na sa kanyang harapan si Jin Yun-er. Kaya nagulat na lang rito si Wang Feng at kung saan na ba raw ito. Ngunit bigla naman siya inatake ni Jin Yun-er kaya nagdugo na lang ang mukha ni Wang Feng. Nag-alala naman rito ang dalawa sa kanilang boss na si Wang Feng. Hindi naman rito pumayag si Wang Feng na matalo lang ng ganun-ganun lang kaya naglabas na siya ng insekto at pinag-atake niya ito sa kay Jin Yun-er at kung hindi raw ito tatanggapin ni Jin Yun-er ay ito ay mapaparusahan. Nakaatake na nga ang bubuyog sa kanyang leeg kaya napasigaw na lang si Jin Yun-er sa sakit ng kagat ng bubuyog. Matapos siyang tinamaan ng bubuyog napasabi na lang siya sa kanyang pag-iisip na ano na raw ang nangyayari sa kanya dahil raw ang kanyang katawan ay tumigas at hindi na raw siya makagalaw. Nagsalita naman si Wang Feng na hindi na raw makakatakas si Jin Yun-er sa kanyang soul-eating bee at pinuri naman ng alagad sa nagawa ng kanilang boss na si Wang Feng at nagsalita rin ang isang alagad na hindi raw niya inaasahan na malakas raw si Jin Yun-er. Nagsalita naman ang isang alagad kung ano na ba raw ang kanilang gagawin at sinagot naman ito ni Wang Feng na oras na raw para sila ay magsayang ngunit nagdalawang isip naman ang isa nilang kasamahan sa pinaplano ng dalawa dahil si Jin Yun-er raw ay galing sa Silwa Academy na papuntang Imperial City. Di naman ito sinang-ayunan ni Wang Feng kaya inatake niya na ang kanyang kasamahan kaya ito'y natilapon na lang sa isang puno. Habang nilalapitan niya si Jin Yun-er nagsalita ito ang ama raw niya ay ang dean ng kanilang academy at ang Silwa Academy raw ay mayayabang at mababa ang tingin nito sa kanilang academy kaya hindi ito gusto ng kanilang Cheno Academy. At ngayon raw na araw ay titingnan niya raw ang babae na galing sa Silwa Academy. Habang si Jin Yun-er naman ay nangamba na lang sa kanyang kinakaharap na problema. Biglang umatake naman si Gu Xuanchen at tumagos ito sa katawan ni Wang Feng kaya ito'y napasukan na lang ng dugo. Nagsalita ang ating bida na mayroong narinig raw siya ng sigaw at hindi niya inaasahan na may mga langgam pala rito. Nakilala naman ni Jin Yun-er si Gu Xuanchen. Habang ang dalawang alagad ay nanginig na lang at napasigaw na lang at humihingi ito ng tulong. Di naman ito hinayaan ng ating bida kaya inatake niya na ang dalawa. Kaya ito'y napasigaw na lang dahil sa natamo nilang atake ni Gu Xuanchen. Nagtanong naman ang ating bida na kung okay lang ba raw ito sinang-ayunan naman ito ni Jin Yun-er at nagpasalamat na din. Nagtanong naman si Gu Xuanchen rito na kung bakit raw siya nito sinusundan na bigla naman rito si Jin Yun-er at napasabi na lang ito sa kanyang pag-iisip na alam na pala ito ng ating bida. Sinagot naman niya ang ating bida na kung sino ba ang may sabi na sinusundan niya ito at nagpalusot naman rito si Jin Yun-er hindi naman rito sumagot si Gu Xuanchen. Nagsalita naman rito si Jin Yun-er na gayon pa man raw ang napatay raw ni Gu Xuanchen ay ang anak ng dean ng Cheno Academy kaya nangangamba raw siya na malaking gulo ang kakaharapin ng ating bida. Dagdag pa niya na siya raw si Jin Yun-er at hindi raw siya nakakalimot ng utang ng loob kaya pagdating raw nila sa Imperial City ay paprotektahan raw niya ang ating bida sabi pa niya na nakadesisyon na raw siya na parehong daan o magkasama raw sila ng ating bida na papunta sa Imperial City. Sa kanyang narinig pinagpawisan at hindi na lang nakapagsalita pa si Gu Xuanchen rito.
Pero sinagot naman ito ng ating bida na gawin raw ni Jin Yun-er ang gusto nito at tumugon naman rito si Jin Yun-er na talaga ba raw at kaya lilinuwin niya raw ito. Habang sila'y naglalakbay ay kinukulit naman ni Jin Yun-er si Gu Xuanchen sa nagawa nitong black hole sa skill tower at nagsasalita pa ito ng kung ano-ano pa. Matapos ang kanilang paglalakbay ay nakapunta na nga sila doon. Nagsalita si Jin Yun-er na hindi raw siya mapakali sa paglalakbay at ang assessment raw rito ay hindi pa nagsisimula. Mayroon naman dumating doon at nagsalita na ang bilang raw ng nakapasa sa assessment kada academy at tutukayin ang reward nito sa Heavenly Sacrifice Sect. Dagdag pa niya na ang mga nakapasa raw sa assessment raw ng bawat academy ay tumaas. Si Feng lang isang palace guard at sabi pa niya na nababawasan raw ang mga kalahok dahil sa ito'y pinupuntirya na ng ibang kalahok.